Sa gitna po ng mainit na panahon, biglang bumuhos ang ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila ngayong hapon. Ayon sa Pag-asa, easterly sa nagdadala ng maulap na panahon at isolated rain showers o thunderstorms sa Metro Manila. Magandang gabi po. 4,000 pamilya ang nawala ng tirahan sa sunog sa residential area sa Barangay Piñahan sa Quezon City. Umabot sa Task Force Bravo ang sunog. Sa kasagsagan ng sunog, isang nasawi dahil sa atake sa puso. Nakatutok si Bea Pinlac. Hindi pinatulog ng nagngangalit na sunog ang libu-libong residente sa Maynila Road, Barangay Piñahan, Quezon City kagabi. Mabilis kumalat ang apoy na lumamon sa magkakalapit na bahay na karamihan gawa sa light materials. Nakakontribute din doon yung malakas na hangin. Ang ibang bahay gumuho. Kaliwat kanan ang pagsabog ng mga tangke ng LPG na naiwan sa loob ng mga bahay. Kung mapansin niyo kanina, pagka may pagsabog, biglang may apoy na malakas na lumalabas. Ayon sa mga opisyal ng barangay na apektado rin ng sunog, posibleng umabot sa 4,000 pamilya ang nawalan ng tirahan. Mga 80 to 95% yung nasalanta ng sunog. Siguro mga estimated ko dyan nasa 4,000 or higit pa. Yung family sa Palaisipan sa kanila kung paano makababangon. Hirap sa buhay tapos nangyari pang ganito. So dapat aksyon kaagad. Kawawa talaga. Lalo na yung mga mahihirap na wala naman po yung kakayanan. Ay, wala na kaming kabuhayan. Ewan kung saan kami mapadpad ngayon. Isang 51 anyos na lalaki ang nasawi matapos atakihin sa puso ayon sa BFP. Isinugod pa siya sa ospital pero idineklarang dead on arrival. Umabot ng Task Force Bravo ang sunog na nirespondehan ng halos 100 truck ng bombero at fire volunteer. 4 ang naitalang sugatan. Meron pong laceration, may possible dislocation ng braso. Meron din po isang volunteer fire brigade na nakagat ng aso habang nagpa-firefighting. Isa sa mga naging hamon sa pag-apula sa sunog, supply ng tubig. Nung una kasi malakas naman yung supply. Mayroon naman tayong hydrant na malapit dito. Yun nga lang talagang yung iba kasi hindi medyo malayo. Ang mga residente tumulong na. Pasado alas 5 ng madaling araw kanina na maapula ang sunog. Ayon sa BFP, halos 4 na milyong piso ang halaga ng pinsala. Inaalam pa ang sanhi ng sunog. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Dahil po sa nagbabadyang big-time taas presyo sa petrolyo sa susunod na linggo, may mga motoristang maaga nang nagpakarga ngayong weekend. At may gasolinahan na nga sa Quezon City na naubusan pa ng diesel. At kahit po bawal ang hoarding, may mga motoristang nagpakarga pa rin ng galon-galong petrolyo. Sa gasolinahang ito sa Fairview, Quezon City, 0-0 ang presyo ng isang klase ng diesel kaninang umaga. Yun pala, ubos na ang supply nila sa dami raw ng nagpapakarga bago ang nagbabadyang big-time oil price hike sa susunod na linggo. Marami pa rin po naghahanap po ngayon, wala na po kaming maibigay. Kinokontak ba po namin kung magkakaroon po kami ng stock dahil nga po sa nagkataasan po ng gas po ngayon. Ang isang motorista, galon-galon na ang pinakarga kanina. Tumanggi siyang humarap sa kamera pero anya gagamitin niya ito sa mga heavy equipment sa kanilang negosyo. Ramdam na kanina ang buhos ng mga nagpapakarga. Sabi ng Department of Energy, ang minimum o pinakamababang posibleng dagdag, 19 pesos kada litro sa diesel, 9 pesos sa gasolina, 31 pesos sa kerosene. Minimum kasi hindi pa ho dito kasama yung may mga premiums siguro at mga insurance na pag hindi ko masabi yung mga tinatawag nilang premiums kasi ang sama ng sitwasyon ngayon. Pero sabi ng DOE, hinihintay pa ngayong weekend ang desisyon ng mga kumpanya ng langis kung paano nila uutay-utayin ang taas presyo. May narinig ako nung kung malaki daw masyado, baka mag-daily sila ng staggered increase. Pero kung maliit lang, pwede nilang gawing like twice a week.
Ang DOE at PNP nagtutulungang mag-inspeksyon at manita ng mga gasolinahang nagtaas presyo agad kahit hindi pa dapat. Gaya raw sa isang gasolinahan sa Tagum City, Davao del Norte, na aabot sa 73 pesos kada litro ang benta sa diesel, katumbas ng 8 piso kada litrong dagdag. Nakikiusap ako sa ating mga negosyante at mga trader, huwag ninyo sanang samantalahan ang sitwasyong ito. Pinapaalala ko sa lahat na ang hoarding at ang profiteering ay labag sa batas. Sabi kagabi ni Pangulong Bongbong Marcos, may ginagawa na ang pamahalaan. Nakikipag-ugnayan na tayo sa Kongreso upang mapagkalooban ang Pangulo ng pansamantalang kapangyarihan upang bawasan ang excise tax sa mga produktong petrolyo kung papalo ito sa $80 kada barrel. Lagpas $100 na kahapon ang kada barrel ng Dubai crude ayon sa DOE. Panawagan ngayon ng grupo ng mga trucker, higit sa excise tax, mas dapat alisin ng gobyerno ang VAT o value-added tax sa petrolyo. Ang excise tax ay fixed. Ang dapat na pag-aralan yung pag-alis ng VAT. Habang tumataas ang presyo ng langis, tumataas din yung VAT. Sabi ng mga trucker, nag-abiso na sila sa mga kliyente na magtataas sila ng 20 to 30% ng kanilang transportation services. Unfortunately, hindi yan pwedeng hindi maka-apekto sa presyo ng commodities natin. No? Ang grupo naman ng mga city bus operator nagpaplano na raw magbawas ng papasadang mga bus. Commuters ang mahihirapan. Kung lahat pa-deploy mo, ay malaki po kasi ang magiging epekto sa operational cost. May mga grupo ng mga tsuper na nauna ng humirit ng taas pasahe. Sabi ng gobyerno, may nakahanda silang fuel subsidy at cash transfer para sa mga apektadong sektor. Hindi naman po solusyon yung taas pamasahe. Tanggalin na rin yung VAT, yung nagpapalaki sa crudo. Ako kung tataas pa, hindi na ako mamamasada eh. Malaki na wala sa amin eh. Ang Department of Agriculture naglaan ng 150 million pesos para sa fuel subsidy sa mga magsasaka at mangingisda. Sa isang diagram, ipinakita ni Navy Inspector General Rear Admiral Roy Vincent Trinidad kung paano nirecruit ang 3 Pilipino para magpasa ng impormasyon sa kanilang mga dayuhang handler na pinaniniwalaang konektado sa China. Nakatago raw sa isang gaming app ang komunikasyon ng Pilipinong ni-recruit sa kanyang foreign handler. May mga communication gadgets na binibigay sa kanila para gamitin. Yung isa merong special gaming app, Tetris, na andun naka-embed ang communications nila. So may ipapram ka lang doon, ipasok mo ang password, maging communication app siya. Ang kanilang mga dayuhang kausap, gumagamit pa ng mga paraan para itago ang kanilang totoong nationality. The information is given to the handlers na nasa abroad. English speaking, yung iba may accent na British, Australian. Yung isa obvious naman na Chinese ang accent. Sina alias Lawrence na dating nagkatrabaho sa Defense Department na lumipat sa Navy, alias Allison na isang analyst ng security sector, at alias Danny na nakabase sa Maynila at maraming contact sa Philippine Coast Guard. The modus operandi here is all financial. From 4 to 6 digits ang halaga. Sa mga digital wallet at food delivery sinasabay ang paghahatid ng bayad sa kada impormasyong pinapasa. Binibigyan din sila ng malaking bonus. Nakonsensya raw si alias Danny nang minsang makita ang nasirang barko ng PCG na binangga ng barko ng China at nasaktan ang mga Pilipinong tauhan nito. Si alias Charles na isang Navy officer agad nagsumbong ng tangkaying i-recruit ng isang babaeng dayuhan at sinimulang hingan ng mga sensitibong impormasyon. Ang pag-recruit sa mga Pilipinong nasa Navy sumabay sa panahong nabisto ang umano'y espionage activities ng China sa Pilipinas. Kasabay ito ni Alice Go, we have yung may hawak na IMSI catcher, yung may hawak na LiDAR, si Mr. Deng, yung Palawan 5 who were installing CCTVs in the approaches to Ulugan Bay, yung nakuha natin sa Grande Island and Chiquita Island. Ayon sa Philippine Navy, lumalabas na ang mga nadiskubring mga peking Pilipino kamakailan, posibleng may kaugnayan din sa pagkuha ng sensitibong impormasyon. Tulad ng litratong ito na ibinigay ng aming source na nagpapakilalang Pilipino na nagdodonate ng ambulansya sa isang LGU. Ayon sa source, hinuli ang lalaki at nabistong Chinese na nagpapanggap na Pilipino. If we start connecting the dots over the years, makikita natin merong trend, attempts to be able to infiltrate in a very subtle way to extract information
from us. Information which could be derogatory or dangerous. It could endanger the lives ng ating mga kapwa Pilipino. This is a part of the insider threat program. They were discovered, and we find this is a decisive result of our previous efforts to strengthen and harden the security sector and government agencies. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Mas lalo po lumalakas ang apoy. Bumbero po, punta na kayo dito. Sa isang iglap, nawala ng kabuhayan ang mga nagtitinda sa Bingangonan o Binangonan Public Market sa Rizal. Walang naiulat na nasawi o sugatan. Ayon sa Bureau of Fire Protection, tinataya nasa 200 tindahan ang natupok. Inaalam pa ang sanhi ng sunog na umakyat sa ikatlong alarma. Patay ang isang buntis sa Ilocos Norte matapos pagsasaksakin habang natutulog. Sa Lucena, Quezon naman, tinutugis ang isang lalaking hulikam na binaril sa batok ang dati niyang karelasyon. Nakatutok si Jonathan Andal. Habang tumitingin sa mga tindang damit ang lalaking ito sa Lucena City, nagpunta sa likuran niya ang isa pang lalaki na biglang bumunot ng baril at ipinutok sa batok ng biktima. Bumunagta ang biktima. Ang namaril tila nabalisa pa bago tumakas. Ayon sa pulisya, naging magkarelasyon ang biktima at sospek. Naghiganti umano ang sospek matapos siyang hiwalayan ng biktima. Before the incident, nag-iwan po ng mensahe itong suspect natin sa kanyang mga magulang at mga kapatid. Parang sa kanyang palagay, ang kanilang paghihiwalay ay natural lang sa biktima, samantalang siya ay nagsasuffer despite ng kanyang mga effort na ibinigay, kagaya ng oras, pagmamahal, at kasama na rin ang pinansyal. Tinutugis ang sospek na maharap sa reklamong murder. Isusuko naman daw ng pamilya ang sospek kapag nakausap nila ito. Sa Badok, Ilocos Norte, dead on arrival sa ospital ang isang babaeng 4 na buwang buntis na biktima ng pananaksak. Base sa investigasyon, natutulog ang biktima kasama ng kanyang anak nang biglang pumasok ang sospek at pinagsasaksak siya. Naiwan pa sa bahay ang ginamit na kutsilyo. Arestado kalaunan ng sospek na lasing daw noon, kaya hindi raw alam ang nagawa. Ayon sa pulisya, dati nang nakulong ang sospek, inihabla na siya ng murder. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Hindi lang po ginto, kundi season best pa ang nakamit ni Filipino Olympian at pole vaulter EJ Obiena sa isang patimpalak sa Germany. Umabot po sa taas na 5.78 meters ang kanyang talon sa pole vault at nagawa ito sa isang attempt lang. Kumpara noon na kinailangan niya ng 2 attempt para malagpasan ng 5.6 meters. 5.78 meters din ang talon ng pambato ng Norway. Pero dahil kinailangan ng mas maraming attempt, pumangalawa lang siya kay EJ Obiena. Si Filipina tennis ace at world number 32 Alex Ayala naman, dinaig ang pambato ng Ukraine sa round of 64 ng kanyang debut sa Indian Wells Open. Ang kanyang score, 7-5, 4-6, 7-5. Aabante si Ayala sa round of 32 kung saan magtutos ulit sila ni American tennis star Coco Gauff.